Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Aquarius mula December 15 to 21, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang kung hindi man para sa inyo. Itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign. Baka alin man sa mga yon ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Oh, eto jealousy yung pinahantungan nito. So, sino yung makaka-encounter ng jealousy dito? Parang lalaki. Lalaki yung makaka-encounter ng kakompetensya dito sa kanyang karelasyon. Feeling niya yung partner niya ay nagiging sneaky dito. So, again, lalaki yung bida sa kwento na to. Feeling niya may iba yung partner niya. So, probably relationship reading to. Feeling niya may kalandian na iba. Ito sa presence nitong dalawa. Pero more like, landian pa lang. Feeling niya may ka-flirt na iba. Kasi, hindi naman to 7 of Swords eh. Pero kung nag-7 of Swords na to, malalim na yung relasyon nilang dalawa. Okay? Nung third party at nung babae. As in, cheating na yun. Betrayal na. Ito, landian pa lang. Feeling niya may kalandian na iba yung partner niya. Feeling ng lalaki. So, yung lalaki natin, in a relationship, pero hindi kasal. Wala ring anak. So, girlfriend niya to. Feeling niya yung girlfriend niya, may iba. May kalandiang iba. May kachat na iba. Naghihinala pa lang siya. So, ganun ang dating dito. Lalo na siguro kung biglang naging cold yung babae dun sa lalaki, o biglang hindi na nagpaparamdam, o biglang nawala. Yun. Kaya siya nag-come up sa conclusion na baka may iba na yung partner niya. Pero tingnan natin kung anong iba pang mensahe, di ba, na hindi natin alam mula dun sa babae. I'm afraid that your feelings for me are not mutual. It's too late. I moved on. I moved on and do not wish to reconnect. I'm not sure I can meet your expectations. The pressure is too much for me. Well, sa case na to, nagmukha na tong ghosting. No contact sila ngayon. Kaya nga, parang naghihinala yung lalaki na may iba. Although, di naman natin nakita dito. Pero ito yung feelings ng babae. I'm afraid that your feelings for me are not mutual. Feeling ng babae, hindi sila pantay ng feelings.
Hindi mutual. O feeling niya, hindi na siya mahal. Kaya naghanap siguro ng iba. Oh, kasi deception din to eh. Pero again, feeling ng babae, hindi siya ganun kamahal ng lalaki. Kaya ito, lumandi siya sa iba. O may kalandian na siya. At mas binibigyan tayo ng clue kung biglang nawala yung babae. O nanlamig. O hindi na nagparamdam. O may problema sa communication mo, like may iba na yan. So again, jealousy to. Ito, it's too late. I moved on. And do not wish to reconnect. O ayaw na niya, nag-move on na daw siya. Kasi nga, paano di siya mag-move on agad-agad? Eh, mukhang may nahanap na siyang iba. I'm not sure I can meet your expectations. The pressure is too much for me. Hindi daw siya sigurado kung mamimit niya ang expectation ng lalaki. Nape-pressure siya dito. Oh, the pressure is too much for me. Kaya siguro na-turn off siya at naganap ng iba. Pero since no contact na to, dito na tayo mag-focus sa mga oracle. Pang mensahe. Ngayong no contact na. I fear you will never forgive me. Oh, natatakot daw siya na hindi na siya mapapatawad ng lalaki. I never expected to fall in love with you so quickly. Di daw niya inasahan na may in love siya agad ang mabilis dun sa lalaki. Yung lalaki ito, yung boyfriend niya. Pero again, mukhang may iba na siya. Ito yung nangyari sa past. Ito. I know that we are spiritually connected. Alam daw niya na spiritually connected daw sila. Na parang deep inside, alam niya na may reason kung bakit sila pinagtagpo ng universe. At yun ay may kinalaman sa spirituality. Spiritual journey. Ito, anong masasabi nito? Ibang mensahe. Nako. Parang di ko gusto yung meaning nito. Baka di na sikatan ng araw yung lalaki dito. Pero since ito naman yung huli, at hindi ito, baka makasurvive pa yan. Ngayon, ibang case, since nauna naman to, bago ito, baka maisip-isip lang niya ang tungkol dito sa ano bang ibang term, tungkol sa hindi na pagsikat ng araw at pagtulog na lang habang buhay. Yun. Baka maisip-isipan lang niya dito. Kasi kung ito naandito at ito ay nandito, isasagawa niya na yon. Pero since nauna nga to bago dito, so probably maiisip-isip lang niya. Okay? Ang tungkol sa part na yon. Pero kung sakali na isagawa niya pa rin, tingin ko mabubuhay pa rin naman siya.
Kaloka mo. Pero, ano pa ba maisip natin dito? Sige, mag-stick na lang tayo doon. Ito ang huli. Servant. Doctor. So, sa week na to, i-expect natin na lahat ng may trabaho ay magiging busy. Lalo na siguro kung nasa clinic o nasa hospital. Kasi nagmukha na tong nurse, ito yung doktor. Parang busy sila. Sa week na to. Sabagay, lagi nang busy sa hospital. Sa clinic din, di ba? Pero depende. Kung wala masyado pasyente, di ba? Pero sa case na to, busy. Lalo kung sikat yung hospital o clinic, di nawawalan ng tao. Pero ibang case, in general na to, lahat ng may trabaho. Busy. Busy sa week na to. Ano pa? Kasi last na to eh. Last spread. Lalo na siguro kung babae yung employee. Siya lalo yung busy dito. Wala nang maisip eh. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye.